Okay, magandang hapon po sa ating lahat at heto na po no. Ngayong araw na ito ay mag-a-update tayo sa mga nangyayari sa usaping politika dito sa Pilipinas. No, at unang pag-usapan natin ay itong bastos na si Claire Castro. Bakit ba nasabi natin bastos? Sa pagmumukha pa lang nitong si Claire Castro bastos na, 'di ba? Kasi po ang nangyari ay nagpapa-interview itong si VP Sara noong I think after Christmas, no? At merong event si VP Sara doon na ang ganda-ganda nga ni VP Sara, pero saka insecure nitong si Auntie Claire Castro nabanggit niya ni Auntie Claire Castro na kapag magagalit raw itong si VP Sara ay mukha raw si Chucky doll. Alam mo ba kung bakit natatawa ako? Kasi yung mga pinagsasabi niya parang she is pointing to herself. Alam mo, Auntie Claire Castro, no? Mamaya babanatan kita. Bakit ikaw mas mukha kang si Chakadal? Tingnan mo yung mukha mo. Ang galing nga ng mga netizen nung sinabi ni Auntie Claire yan biglang sumipot itong mga pictures na ito na mas kamukha pa siya ni Chakadal. Chakidal. Pag-usapan natin yan mamaya, okay? At pangalawa nating pag-uusapan ay itong si Larry Gadon, no? Na dispar. Itong attorney na ilang beses na ba ito na disbar itong taong to, hindi pa rin bumibitiw. Believe na believe sa kanyang sarili at believe na believe kay BBM. Mamaya papatunayan ko sa inyo na hangang-hanga siya dito kay BBM, no? At lahat ng mga sinabi niya, kaya pala na disbar itong taong ito kasi sinungaling rin. Kasi nagmamayabang siya na si Bongbong Marcos hindi naman yan, hindi daw jadik si Marcos. Kasi meron bang jadik na ang galing raw magsalita? Mamaya ipapakita ko yung video na lahat ng sinabi ni Larry Gadon ay kabaliktaran. Ay nako, Larry Gadon, ewan ko sa iyo. At heto, last but not the least na ating pag-uusapan ay magre-react tayo dito sa mga dito sa programa ni Senator Marcoleta sa Net25. Nag-react na po at nagbigay na po ng opinion itong si Senator Marcoleta sa mga issues at dapat rin nating re-reactionan kung tayo ba po ay agree o disagree o anong opinion natin. Okay? So yun po ang ating topic ngayong araw na ito. Okay? Pero guys, bago ang lahat, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. Itong video na ito, like and share. 1, 2, 3, go! Okay, naka-like and share na ba lahat? And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong breaking news, bagong uploads, o kung nagla-live ang ating channel. Ma-notify kayo lahat dyan. Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay. So, heto na nga. Pag-usapan natin itong si Auntie Claire Castro. Ang tingin niya sa sarili niya, maganda siya. Okay? Meron kasi mga taong ganyan. Yung, ang dami niyan. Especially yung mga, meron ako mga nakikilalang mga LGBTQ, Q+, blah, blah, blah. Ano ba yan? Ano mga believe na believe sa sarili, ganda sa sarili ba? Na ang totoo naman,
mas nakikita yung kapangitan ng kanilang ugali sa kanilang pisikal na anyo. Okay? Kasi po, si VP Sara naman, no, kapag dito mo talaga makikita at mapapansin na itong si Auntie Claire Castro is not a professional na babae. Ganyan po ang Malacanang, no? Hindi kahit sino, pwede nilang, kahit yung mga basagolero, kahit yung mga lasinggero, pwede nilang kunin as secretary dyan sa Malacanang. Kasi kinuha nila itong isang si Auntie Claire palengkera. Palengkera ba? Na hindi mo maintindihan kung may utak ba talaga itong babaeng ito kasi kapag siya ay magsalita, parang hindi naman siya lawyer. Kasi ang ipinagmayabang niya, attorney siya. Pero taliwas sa mga title niya. 'Di ba? For the first time, nangyari yan sa Malacanang na meron pong isang spokesperson na parang clown talaga. Joker talaga. Joker. Di ba? Kasi, tingnan nyo si BP Sara, no? Kung si BP Sara po ay tanungin mo yan ng mga issues, especially yung mga taong bumabato sa kanya, yung mga sinisiraan siya, si VP Sara po ay mag-response lamang. Kung ano yung ibinabato sa kanya, sasagutin yan ni VP Sara. Okay? May it be sarcastic, pero at least, yung argumento po is nandyan. Meron pong laman. Okay? Sinagot. Pero itong si Auntie Claire Castro, instead na magko-comment ka o magre-react ka sa mga bagay, no, mga issues tungkol sa kaya nga, itong obsessed kasi ito, atat ba, ni BP Sara, at parang insecure talaga. Saan ka ba nakakita ng isang attorney na sasabihin mo sa isang vice presidente na parang si Chucky Dal, si BP Sara magalit? Sabi niya. Ang nakakatawa dito, kasi po, sobrang ganda ni BP Sara, tapos sasabihan mo ng ganyan? Hindi ka na nananalamin, Auntie Claire? Totoo. Sabi ko nga, alam mo sa totoo lang, Auntie Claire, ang mura-mura ng salamin, no? Pwede kitang bilhan o bilang pamasko sa'yo. Bumili ka namang salamin, Auntie Claire? Tingnan nyo. Tingnan nyo itong picture na ito. Sino ang gumawa nito? Taong bayan. Siya ang nagsabi na mukha raw Chucky Dal si VP Sara. Tingnan natin ngayon kung sinong mas kamukha ni Chucky Dal. Di ikaw. Tingnan nyo, legit yan Hindi. Kung hindi ka nagagandahan ni VP Sara kung galit ka man kay VP Sara, wag mo nang pakialaman yung physical. Kasi ganyan po yan Alam nyo, itong mga audience ko sa Donmar TV, no? Mag-a-advise ako sa inyo. Kasi malapit na 2028. Dapat na tayo nang pumili ng mga matitino na mga leader, di ba? Ako, ang payo ko sa inyo, huwag niyong tingnan yung anyo ng isang tao. Okay? Tingnan niyo yung pananalita o pakinggan niyo yung pananalita. Kasi ganito yan. Ang isang tao na walang argumento, kasi alam nilang talo sila sa argumento, alam nila na matatalo sila sa argumento kasi lahat paninira, kasinungalingan ang kanilang mga argumento, kasi wala rarason yan sila na they will look clean at dumihan ang mga kalaban nila. Ito lang yung pagbabasihan ninyo. Kapag ang isang tao ay walang argumento, kung hindi pinakailaman na yung pisikal na anyo ng isang tao, ibig sabihin
ang utak niyan bobo. Kasi wala na silang ma-argument eh. Wala na silang kasi lahat naman ng mga issues na ibinabato nila kay VP Sara, sinasagot ni VP Sara ng matino. 'Di ba? Binabato si VP Sara patungkol diyan sa kay Madriaga na self-confessed bagman. Tapos wala naman silang proof, no? At the end of the day, ang argumento nila dito, caught on the, na sila, trap na sila. Wala na eh. Wala na silang mairarason kasi talo na. So, ayan, idadaan na lang nila yan na, yung mukha, kapag magagalit, parang si Chucky, idadaan na lang yan sa ganyan. Kasi wala na eh, talo na sila eh. Di ba? Ang nakabobohan pa dito, hindi siya tumitingin sa salamin na mas kamukha siya ni Chucky Dal. Tingnan mo yung mukha ni Auntie Claire. Diba, ang laki-laki ng mukha. Ako, malaki man ang mukha ko, pero at least pa ganyan, no? Ano siya. Yung sa kanya, tingnan nyo, para yung 5 peso na Pilipin. Ako, Auntie Claire, pasensya na, Auntie Claire, ha? Ayaw ko sanang pakialaman yung physical na anyo mo, Auntie Claire, pero deserve mo ito eh. Gusto mo kasi mag-comment kami sa anyo nyo. Di ba? Nagagandahan ka ba sa sarili mo, Auntie Claire? Pwe! Yan ang payo ko sa inyo, taong bayan, no? Mas mabuti na lang yung tingnan nyo, 'di ba? Meron tayong mga kaibigan na ganyan, mga plastic na mga kaibigan na ang ganda-ganda ng itsura, 'di ba? Pero kapag malalaman mo na yung ugali niya na hindi makain, 'di ba? Nagre-reflect. Punta na lang ako sa mga kaibigan ko na tunay, hindi plastic, kahit hindi naman ganyan ka gandahan, pero at least tunay. Ang dami dyan, mga magagandang mga babae o mga gwapo na mga lalaki, pero yung ugali, walang gustong lumapit kasi ang sama-sama ng ugali. Di ba? Ganon. At isa sa mga example niyan, etong babaeng ito. Di ba? Kawawa ka naman, Auntie Claire. So, wala siyang maibabato na siguro na issue ni VP Sara kasi lahat naman ng mga pinagsasabi nito ni Auntie Claire kundi paninira laman sa mga Duterte, di ba? Ang ending, hindi siya pinapaniwalaan. Hindi kasi nagtagumpay ang kanyang paninira sa mga Duterte. So, wala na. Desperado na. Pati physical na anyo ni VP Sara ay kokomentaryuhan niya na hindi naman siya marunong tumingin sa salamin. Tingnan mo yung mukha mo. Kulang na lang, Kulang na lang. Kamukha talaga. Tingnan nyo yung buhok ni Chucky, at sa kanya-kanyang buhok. Di ba? Ang ganda mo, Auntie Claire. Ay, nako. Ayoko sanang mag-comment dito pero siya ang nauna Sige ka. Pinagtawanan ka tuloy ng taong bayan. At ito. Itong isang attorney na disbar, okay? na wala ng kredibilidad. Sa opinion ko yan, Larigadon. Wala ka namang credibility na Larigadon, no? Unang-una, na disbar ka. At kung sasabihin mo matalino ka, ako na mismo magsabi sa iyo, Larigadon, hindi. At papatunayan ko sa inyo na itong sasabihin niya ngayon ay sinungaling siya. Okay? Kasi ano kayang pinapakain ito ni BBM? Na hangang-hanga siya dito kay BBM. Na ang lahat ng mga sinabi ni Larigadon ay obviously the opposite. Ako, sasabihin ko sa inyo, taong bayan, maniniwala ba kayo na matalino si BBM?
Maniniwala ba kayo na magaling raw magsalita si BBM? Alam mo, no? Ito talaga si Larry Gadon. Yung bang tipo na isang government official na ini-interview, no? Siguro, sa tingin niya, sikat na siya na kapag sasabihin ko ito, papaniwalaan ito ng taong bayan. Kapag sasabihin ko ito, ay hindi na ako ifa-fact check ng taong bayan. Baka ganyan ang iniisip niya. Hoy, Larry Gadon, sabihin ko sa inyo, lahat ng mga videos ni BBM, ang dami pong mga taong bayan ngayon, supporters o hindi man mga supporters, kinukuha yung video ni BBM. So kapag magsisinungaling ka sa mga description mo ni BBM na alam mo namang hindi totoo, papahiya ka niyan. Kung ako pa sa'yo, sabihin mo na ang totoo. Ipinagmamayabang mo si BBM sa kabaliktaran naman sa mga sinasabi mo. Yan ang hirap Yan ang hirap. Dito sa sa video na ito na i-play ko, ito ang nagpapatunay. Okay, ang galing nga ng taong bayan kasi merong mga tao, no, na mag-edit na ganito. Na edit hindi yung edit na pinake news. Inedit kasi ito yung sinasabi ni Larry Gadon, tapos ito yung kabaliktaran na nangyari. Okay? Maganda ito mo. Inedit nila na talagang pinaparalel ang sinasabi kung totoo ba talaga. Dito yung ito. Panoorin natin. Kayo nang humusga. Okay? Kayo nang humusga kung itong mga sasabihin ni Larry Gadon ay na-describe ba sa personality ni BBM. Okay? Kasi pahiyang-pahiya siya dito sa video na ito. Play. Saan ka nakakita ng adik na napakalinaw ng isip at napakagaling magsalita? We get a Wait, call. what survey? Napakagaling magsalita. Wow. I guess it again all of the above. Ulitin natin. Lakasan natin yung volume Lakasan natin yung ay nako, nakakatawa talaga. Kasi ulitin ko para lakasan, para marinig ninyo. Saan ka nakakita ng adik na napakalinaw ng isip at napakagaling magsalita? We get a Wait, call. what survey? Napakagaling magsalita. Wow. I guess it again all of the above. But what the approach? Napakagaling magsalita. Well, Magaling raw magsalita. Kayo nang humusga. as you as you say, we are chairing ASEAN for 2026. There is no need, in a sense, to balance, as you characterize it. Napakagaling magsalita. Directive. It's just we are looking into. Larry Gadon, nasaang banda na magaling magsalita yung amo mo? Yan ang tanong namin, no? Ano ito? Ay, nako. Saan kayang banda nakita ni Larry Gadon na magaling magsalita yung amo niya? Do it because really the fact of the matter is there have been mentions of a tape. Ay, nako, Larry Gadon. There's the Magaling raw si BBM magsalita. Alam mo, Mr. President, no? Ipaopera mo yung bibig mo, Mr. President, baka ang dami ng mga pulburon dyan na merong kumakalat dyan. Nagre-reflect na talaga yung kangiwian mo we cannot.
We cannot be, Wait, 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 wait. Wait. Alam mo, Mr. President, no, gayahin mo si Risa Hontiveros. Di ba si Risa Hontiveros nagbabasa. Ngiwi rin yun eh. it is Napakatalino. Napakatalino raw ni BBM. Saan banda? Mag-discuss ng mga bagay-bagay. the libreng sakay. What we have done is we will continue the libreng sakay. But what Ano ba talaga ibig mo sabihin? Libreng sakay? Sa libreng sakay? we are going to stop the Libreng sakay. Ano ba yan? Ang libreng sakay, merong libreng sakay, pero we're going to stop the libreng sakay. Ay, naku, tayo jadik talaga. libreng sakay in MRT. Ano ba talaga? Ano bang ibig mo sabihin? Alam mo, Mr. President, bago mo ilabas yung sasabihin mo sa bibig mo, unahin mo muna ito, isipin mo muna. Ano ba talaga yan? T3. We will transfer the libreng sakay to Ano ba talaga? students. Sorry, I think I'm doing this wrong. We are I think I'm doing this wrong. Ay, lari ka doon. Ito ba yung matalino mo? Ito ba yun? Ay, naku. libreng sakay continues. Napakatalino. Yun lang pala. Ang tagal mo makapag-isip. Ang ibig lang niyang sabihin pala, yung libreng sakay ay i-continue. Ang dami mo pa. Ang dami mo pang pasakali. Yun lang pala yung message na yun. Ang libreng sakay ay ipagpatuloy. O bakit hindi mo ginano na lang? Mag-discuss ng mga bagay-bagay. Ang alyansa, buo po lahat ng kandidato ng bawat pwesto nang mamimili kayo sa halalan na ito, lahat po sila. Lahat po sila meron po tayong kandidato. Ano ba talaga, Mr. President? Lahat nga may kandidato, tapos bakit mo inulit yun? Nang mamimili kayo sa halalan Sige raw, mamimili kami, sige. na ito, lahat po sila. Lahat po sila meron po tayong kandidato. Lahat tayo mamimili ng kandidato. Lahat po sila merong kandidato. Ano yun? Ito pa yung matalino para sa kay Larry Gadon, ha? Ang talino nga. Larry Gadon, ha? Kaya pala na-disbar ka. Si Kaloy Lensaga is going to go. Parang kang si Mr. President, parang kang si Manny Pacquiao na nag-round 12 na. Ay, sorry. Ay, sorry. Ay, naku. Napakatalino magbigay ng guidance sa cabinet. Correct. Wow. Napakatalino, nagbigay ng guidance sa mga cabinet members. Ano yan? Guidance? Kung itong pagmumukha na ito, kung ito yung magbibigay ng guidance sa akin, uuwi ako. Thank you lang. Thank you. Ayoko. Parang gugulo yung buhay ko kapag ito yung mag-guide sa akin. Well, I think we're reasonably well prepared. The power is going to go out. Whatever we do. The power daw is going to go out. Okay. Ano pala yun, no? Meron parang power na lalabas. Ano yan?
Ay, naku. Ito yung pinakamalaking budol talaga, no? Na akala natin matalino itong taong to eh. Uh, we, Oh. well, we do we just follow our regular procedure. Ay! So masakit yung ulo ko sa'yo. Flooding that we're going to have to deal with. So, anong gagawin natin? Sir, Anong gagawin natin? Ang talino nga. yung Anong gagawin natin? Larigadon. Ikaw na talaga, Larigadon. Ha? Ikaw na talaga. Kaya ka pala na disbar. Ano ka tumulo nung duha ko. Ano ka kasi? Kung anong mga pinagsasabi mo kasi Larigadon, tapos mapapack-check ka, hindi naman pala matalino. Hindi naman pala magaling magsalita. Alam mo kung anong gagawin mo dyan? Lagyan mo ng yung bibig ng amo mo. Tuklangan mo ng yung kahoy rito. Para hindi na siya mag... Ay, nako. Punta na tayo. Magmatino na tayo. Punta tayo dito kay... Senator Marcoleta. Seryoso na tayo, play. Ay, nako. Pero ba't ba sa punto na ako naman Ang sabi gusto ko hindi Opo. 68%, gusto ko 86% ang masaya. Aba, mataas, Oo, baka doon maniwala pa ako. Totoo. Pero normal naman sa di ba? Pag alam mo mga Disyembre, lalo tayo mga Pilipino, hinahangad natin na, una, personal, pangalawa, pamilya, maging masaya pag dumarating po Disyembre. Bakit ba Disyembre lang? Dapat nga po, 365 days. Ang gusto ko, bawat araw ng buhay ng isang tao, ay ang dadaanan niya ay puro kasiyahan. Opo. Kailangan masaya. Hindi ko sinasabing hindi siya magkakaroon ng problema. Sapagat ang problema naman karugtong na ng buhay ng tao yan. Totoo po. Kaya lang, ang pinag-uusapan natin, nagdo-dominate pa rin yung mga factors na nakakapagpasaya sa iyo. Ayun. Yun sana ang dapat na mangyari. para palang si dating, yung maong Juan Ponce Enrile. Sen, na? Gusto ko, happy ka! Pero ang tanong Sen, ano ba nangyari dun sa gusto nyo ay mababa ang sigil sa kuryente? Hindi pa naman kasi naging batas yun kasi nga, ang inuna nga natin ay budget, hindi ba? Opo. Ayun, Pumasok tayo Hulyo na, di ba? Budget na. Budget hearing Budget na yun. hearing. Tsaka meron pang flood control issues. Pagkatapos bigla tayong nabulaga ng mga flood control na naging multo lahat sa buhay natin. Ayan nga po. Opo. Ano yung issue na yan, Sen? Hindi mawala-wala sa social media, na kahit pagkalalo na babanggit yung pangalan, yung lagi ang tinatanong ng mga basher, nasaan ang 2,000 pesos? Ang hirap ipaliwanag. Alam mo kasi Opo. totoo naman yun hinahangad naman ng mga tao na kung alin yung makakabuti sa kanila. Opo. Di ba? Naiisip po naman yun dahil nga yung pinagmumulan ng mga ayuda, walang kinapupuntahan yan Oo, totoo. Nakikipag-away ako maski sa Senado. Sinasabi ko, kahit ilang pang bilyon ang gastahin ninyo, kapag kaya na ipinadaan nyo sa mga politiko, walang mangyayari dyan. Ako, dinidiretso ko na Opo. Dinidiretso ko na yan. Isipin mo, ngayon, pinagtatalunin nila yung budget, Jen, Nelson. Opo. Ang usapan dyan ay hihimayin. Nakita ko naman yung paghihimay namin dahil nagpasimula kami sa mga budget briefings. Lahat naman halos ng mga ahensya dumaan sa amin. At doon ay nakikita ko yung pagpupursigi ng mga kasama ko na ipakaiwasan na natin itong mga ganito Opo. Nagkaroon na tayo ng moral lesson sa ganito, napakarami ng flood control, ganitong gagawin natin, ganyan-ganyan. So ako napaniwala na dapat ay wag nang maulit ang mga bagay na ito. At ipinakikiusap ko kahit wala pa yung batas na hindi pa nagiging batas yung panukala ko. Sana ngayon pa lang may handa na natin ang sarili natin, napapunta na sana tayo doon. Ayun, opo. Ibig ko sabihin, wag na kayong magtatangkaman lang na dagdagan pa yung mga AIX, yung mga kung anong mga ngayon ginawa pa. Alam niyo, sa totoo lang, nasasayang yung mga ayuda-ayuda na yan
ip na lang, ginawa pang maipip. Maipip. Opo, oo. Eh pagka ganun ka kung ganyan, di pareho rin ang nangyayari. Ang mamamagitan na naman dyan at ipadadaan mo na naman sa mga politiko, tapos sinasabi, hindi. Ngayon, kanya may pamamaraan na tayo. Meron na tayong mga regulasyon, may mga guideline na tayo. Wala nang ganito, wala nang ganyan. Hindi ka ako totoo yan. Gagawa't gagawa ng paraan ng mga politiko na mapapadaan sa kanila. Ayun nga. Hanggat kako hindi ninyo nagagawa na ito ay diretsong maibigay at hindi manggagaling at ipararaan sa politiko, hindi ka ako pakikinabangan yan. Parang ang problema, Sen, mukhang nagtagumpay pa rin po yung mga nagnanais na gano'n. Kaya nga hindi ko alam paano ko boboto eh. Ganun po Kung ba? ngayon pa lang sasabihin ko na, kung boboto ako ng yes, Sa budget, opo. pero sasabihin ko na napilitan lang ako. Maaari ko sabihin na Ganon. bumoboto ako ng yes kahit na napakasakit sa aking kalooban. Labag sa Sapagkat iyong maaaring kalooban, meron naman talagang mapapakinabangan eh. Opo. Ngunit kaya masakit ang loob ko, sasabihin ko na sa inyo, dahil dito, nagkaganito at nangyari, bakit nagkaganito? Sasabihin ko naman eh. Oho. Eh, alam nga namang hindi ko sasabihin kung ano yung nasa loob ko. Oo nga, no. Kaysa naman i-hostage niyo buong budget. Eh, kung pwede nga lang sasabihin ko, boto ko ng no. Kaya lang, meron naman talagang May dapat sabihin mo na papakinabangan may papakinabangan na yung inilaban naman namin. Meron naman. Opo. Kaya lang, siguro sasabihin ko, baka mas marami yung hindi ko nagustuhan kaysa... Pero akala ko, di ba yung contingent sa Senado sa BICAM? Hindi. Kahit 5 dyan, wala na namin, hindi namin panulusutin yan. Matigas kami. Hindi namin papayagan yung mga yan. Bakit kayo ni parang... Bakit hindi mo sila ipatawag dito sa ating palatuntunan ngayon pagtatanungin mo? Kasi hindi ako kasali ron. Ganun Di ba? Pero naniniwala ako na may dahil ang kapangyarihan na usapan, kami. Oho. himayin natin. Oho. Ayusin natin. Huwag tayong papayag na ganito. So, lahat ng flood control, Opo. yung pinanggagalingan ng flood control, medyo pinasakan lahat yun. Oho. Oh, wala na ikang unprogram. Ayun nga. Okay, Opo. bakit? Ba't mo naman yung unprogram? Yun ang medyo, kasi kung ako, siguro kung ako nandun, baka away lang nangyari. Baka hindi na ipasa yung budget na yan. Alam mo naman ako, pagka hindi ko gusto, maaari ako ma-outvote, maaari ako matalo sa botohan. Ngunit sasabihin ko ang gusto ko sabihin. Pero magsasalita kayo, Sen, ano? Sasabihin ko, kaso yung mga iba na nagbabanta na ganito ang gagawin, wala naman natang nangyari. Narinig ko yung sabi, simula pa lang, away agad tayo. Noon pa yun. Noon pa ba Sa yun? Blue Ribbon Committee. Okay lang yung mag-away-away tayo Basta malinaw. Basta malinaw at saka kabubuti ng tao. Correct. Huwag tayong mag-aaway na puro kayabangan lang, di ba? 26 na ngayon, Sen eh. Ibig Wala sabihin, nang iba, si Lacson yun. Yabang lang eh. Pati si Soto. sa Monday na pala, pagbobotohan itong budget ng, magkasabay, Senate and House on that day. Hindi ko alam kung mararatify yan. Ano ba yung Monday? 29? 29 po. 29 po, huling in the poll, yung huli. O, maaring maratify, maaring hindi. Halimbawa, kung walang bumoto. Ganun ho ba? O, balik, sabi niya ganon. O, sige, aralin. Aralin pala ulit yan. O, hindi baling ma-reenact ng ilang linggo lang, halimbawa. Hanggang Ayaw kailan mo ba? ba na ma-reenact ng, magkaroon ng reenactment, 1 month? Pwede yun, hanggang 1 month. Dapat tayong mga taong bayan, let us be aware dito sa 2026 budget. Dapat po tayo makialam dito kasi baka maulit na naman yung 2025 na ang daming korupsyon na nangyari. Pero sa tingin ko parang ganon pa rin ang mangyari eh. Wala na talagang pag-asa ang Pilipinas. Hindi. Hindi, pinagsabi na kasi yung Pangulo, ayaw niya ng re-enacted budget, Sen eh. Kasi gusto talaga Kahit sino naman na Opo. presidente na meron siyang direksyon sa kanyang gusto mangyari. Ayaw niya sana. Kaya lang kung halimbawa nagkaroon ng indulto, ano gagawa mo, di ba? Kaya pagbutuhan halimbawa January 32. Naku po, lagpas na. Edi February 1 yun. Kalendaryo. Ito ba, Sen, mga ilang boto bang kailangan para, majority vote ba?
Majority lang. Majority naman yan. lang. Oo. Ganun pala yun. No? Eh, paano kung pagdating ng Enero, kung kaya ipapasa, bigla naglabas ang desisyon ng Supreme Court, ano? Na? Di ba, meron petition pa sa Supreme Court? Eh, kaya Kino-question yung nakarang budget yun yun. nga, 2025 budget yun eh. Nakaraang budget naman ang pinag-uusapan doon. Hindi naman ba? ito. Walang epekto ito. Walang Oo, epekto wala. pala. Wala namang epekto yun. Oho. Well, anyway, pero meron ko kayong last hearing nung nakaraan, di ba? Ito mga nakalipas na araw, meron pa bang hindi na pagkakasunduan doon sa ating pambasang budget sa Senado? Hindi sa BICAM na lang yun dahil ang nag-uusap na ron yung inilatag ng House of Representatives, di ba? Opo. O din tawag doon ay HGAB kasi galing sa kanila eh. Oho. Pagkatapos kami naman, binalasa namin, di ba? So naging committee report sa amin. Opo. So merong ano yun, merong conflicting provisions yun. Kaya nga magbabaykam. Ang gagawin nila ay ayusin kung paano magkakasundo. Opo. Kaso nga may mga, hindi ka kami po pwede rito. Kinakailangan ay panatilihin yung farm to market roads na yan. Oo. Kung hindi, dana ka dugo. Mga ganyan. Kaya naalala natin no na uminit si Senator Loren, di ba? Tanggal nyo na nga dyan flood control, pati ba naman FMR tatanggalin nyo pa? Inalis nyo na yung allocable eh. Oo. Inalis nyo yung allocable. Oho. Ang inalis mo lang yung salita, di ba? Opo. Iniba mo eh. Ayun. Naging farm to market yung allocable eh. O di, ang dali namang... Nalipat lang. Yan ang nagiging problema eh. Ako, ang pakiusap ko lang sana. Alam naman nila pag kung nag-iusap, halimbawa yung sa budget ng National Irrigation, ano? Opo. Meron akong kinaltas doon, nilagay ko sa ganito. Yan. Ano? Tapos ang huli kong pinakiusap, dahil alam mo, sa maraming lugar ng bansa natin, ang talagang problema yung kawalan ng patubig. Yan palagi kong dinidiscuss sa inyo. Ang exhibit A ko dyan, yung barangay namin. Alam mo yung barangay namin, Nelson, anong pangalan? Ano pangalan po? Jen. Barangay? Apulid ho ba yun? Buti pa si ikaw, Barangay ikaw naman eh. Apulid. Paniki, Hindi pa Tarlac. nakarating doon. 15 taon na natin pinag-uusapan yung barangay natin. Barangay Apulid, Paniki, Tarlac. Opo. Paniki, okay. Oho. Oo. Hindi ba patak ng ulan lang ang ang nagbibigay ng buhay sa mga manananim at saka mga magsasaka. Majority ho ng farmer. Naghihintay Ngayon, ng ulan. Ang nangyari kasi doon sa ang gusto namin talaga, siyempre line item para sa ganun maiwasan yung pagka kasi lump sum kahit na lang maisa gawin? ganito lang gawin natin. Mas mabuti talaga yung line item para sa ganun. Tukoy. Tukoy na tukoy. Ayun. Kaya lang napansin ko sa dami ng mga lugar sa ating bansa, ang pinagkukunan ng tubig kasi, lalong-lalo na yung hindi pa dinaanan ng irrigation. Opo. Wala pang irrigation. Sa mga kukuha ka sa ibaba, sa ilalim Tama ng po. lupa. Opo. Yung Ngayon, source. Tama. merong mga scientific basis ngayon kung natutukoy nila kung saan ang tubig eh. Opo. So maglalagay sila ng mga lugar ngayon. Halimbawa, natukoy, Barangay Apulid, Kasi sa Makatwid, baka magkaroon na ng... Naku, malapit-lapit na po sa inyo yan. Ha? Oo. Ano pa lang, ang pinag-uusapan natin ngayon, dahil wala pa yung mga irrigation canals, ang pinag-uusapan natin solar. Solar powered. Opo. So sa tulong ng modernong teknolohiya, natutukoy nila yung mga lugar na kung saan mapagkukunan ng tubig. Okay, may tubig, Opo. Merong problema pa doon, Jen. Okay. Hindi ko mo natukoy na yung lugar na to may tubig. Opo. Sigurado ka na. Kung minsan kasi, pag inano mo yung tubo, merong batong buhay na nakasalalak doon. So, ayun. hindi mo siya ngayon... Mabubutas. Opo. Ang mangyayari doon, dapat ilipat Release mo. mo ng konti. Ngayon, pag nilipat mo, sabi ng ko, teka muna, pinag-usapan Ayun. natin line item. Tukoy. Oh. Ba't nilipat mo? Sitio Masaging, Barangay Apulid. Nako. O ipapaling natin, hindi ka, sitio, hindi po pwede na. Kaya pinakikiusap ko, lagyan natin ng special provision Ayun pala na yun. pwedeng ilipat but in the same province. Ayun. Huwag mo lang ililipat sa malayo. Yung malayo, nga. So kung Barangay Apulid, basta yung buong Within the barangay munisipyo, din po, okay pa rin. Kasi pag merong proyekto na nasimula na tapos medyo kailangang ilipat kagaya ng sitwasyon diyan, Meron kasi yan yung mga bato na ang laki-laki na hindi pala
hindi pala possible, no? Kaya ililipat. Para lang hindi kasi kapag kinwestiyon, teka muna, kanya, kayo ang nagsabi nito na kinakailangan, tukoy na tukoy. Opo. Pagkatapos, ililihis mo, kayo may kasalanan. Hindi po, paano mong hindi mo ililihis Batong buhay yung tinamaan. Kahit na sino, hindi mo na hindi matutusok yung tubo doon. So, ililihis mo ngayon yan. Yun ang pinakiusap ko. Mukhang papayag naman sila. Yun ang pakiusap ko, mga ganun, realistic. Kasi itong pinag-uusapan ni Senator Marcoleta, budget ito ha. National Budget of the Philippines 2026. Dapat kasi makialam tayo, no? Kasi dyan po nag-u-occur ang mga korupsyon. Yung mga allocables, yung mga proyekto na pinopropose, tapos bakit pagpunta doon sa area, no? Kasi ano yan i-check nila yan lahat, di ba? Pag-check doon, uy, bakit wala? Di ba? Yun pala inilipat nila. So, merong mga ganon. Tapos, buti kung matino at yung proyekto na yun ay talagang totoong meron pong challenges, no? Na dapat talagang ilipat. Yung iba, ginagawa na po nilang alibay. Okay? Na ililipat yung proyekto, pero hanggang ngayon hindi pa nalilipat. So, meaning to say, yung iba dyan, binubulsa na? Tapos sa susunod na budget hearing, ayan, na naman, pupunduhan na naman kasi naggasta na yung iba. 'Di ba? So, dapat nga tayo makialam taong bayan dito Kasi po tayo lang ang pinagloloko ng mga ganitong mga projects na ito. Pera yan ng taong bayan. Yun pala, ay nakikinabang sila dito sa mga budget na ito na hindi man pala ito natapos kasi ang daming mga reasons nila. Dapat tayong taong bayan, especially kung itong project na ito, nangyari ito sa probinsya natin, dapat makialam tayo dahil pera natin yan. Okay? So yun ang ibig sabihin ni Senator Marcoleta, no? Kung itong 2026 budget po na maghihintay tayo dito kay Bongbong Marcos kung babasahin ba talaga niya ito o meron ba siyang mga i-veto this time. Kasi nung nakaraang budget, alam natin, nagmamayabang siya na nagbabasa raw siya dito sa mga budget proposal na ito. I-approve na niya. Yun pala, ang daming mga nakalusot na mga corruption nangyari. 'Di ba? Especially itong mga insertions, allocables. So kayo mga audience ko dito sa Donmar TV, you heard it from Senator Marcoleta. Anong masasabi nyo? Sa tingin nyo, tama ba? O may tama yung presidente natin? Yan lang naman Ano sa tingin ninyo? Meron na bang i-veto si BBM dito sa 2026? Yan ang dapat nating hintayin. Ano ba yung magiging resulta ng kanyang ipinagmamayabang niya na he is skipping from the holiday season, di ba? Kasi nagbabasa raw siya. So, kayong mga audience ko dito sa Donmar TV, mag-comment, mag-react po dito sa comment section natin, no? What are your thoughts dito sa sitwasyon na ito? Okay? Yan, binabasa ko yan Nakakuha ko ng mga idea sa inyo. Okay? Mag-comment kayo guys. Paki-like, paki-share itong vlog natin, itong video natin para guys, kakalat ito sa taong bayan. Marami po ang makaalam sa mga updates na mga nangyayari ngayon sa ating bansa. At sa mga first time dito sa aking channel, sa Donmar TV, pindutin nyo na ang subscribe button. Okay? Kasi po, libre lang ang subscription. Walang bayad yan. Updated pa kayo sa ating mga trending na balita. Okay? So, see you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.